mananatiling tradisyon. Lumipas man ang maraming panahon. Isa sa mga tradisyon na may pagkakapuri sa bayan ng Kawit ay ang taunang pagdiriwang ng May Tinis tuwing sasapit ang bisperas ng Pasko. Iilan sa atin ang nakaalam kung ano ang tunay na kahulugan ng May Tinis at kung saan nagmula ang salitang May Tinis at kung saan nagmula ang salitang ito. May Tinis ay hango sa salitang panalangin, dinarasal o Paskong dinarasal bilang pagpaparangal at pagpupuri sa ating Panginoon. Ang May Tinis 2025. Ang Pilipinas. Ang Pilipinas, ang Diyos ang pumili, bansang Asya'y kaligtasang ibahagi. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at iniingatan. Alay ng Inang Pilipinas, Charity. Karosa ng Eva at Adan. Alay ng Barangay Magdaloputol. Masdan natin ang tagpong ng ating mga unang magulang, sina Eva at Adan, na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Sa kanilang pagsuway, tuluyan na ngang pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Ngunit kasabay nito'y Ipinangako ng Diyos ang binhi na tagapagligtas na magdadala ng kaligtasan at magpapanumbalik sa sangkatauhan sa kanyang grasya. Ang karosang ito ay nagpapaalala sa atin ng bigat ng kasalanan, ngunit lalo higit ng walang hanggang pag-ibig at kagandahan loob ng Diyos. Then the Lord God, He planted a garden in the east of Eden, making every kind of tree grow that was pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden, He placed the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Eden was not only a feast for the eyes, but also a source of life and sustenance. From its depths flowed a crystal-clear river that watered the garden, splitting into 4 streams that stretched to the ends of the earth. Then the Lord God formed a food. In the middle of the garden, He placed the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Eden was not only splitting into 4 streams that stretched to the ends of the earth. Karosa ng La Purisima Concepcion. Alay ng Barangay Tabon 1. Inihahandog sa atin ang dakilang titulo ng Birheng Maria, ang La Purisima Concepcion, ang babaeng ipinaglihing walang bahid na orihinal na kasalanan. Siya ang bagong Eva na inihanda ng Diyos bilang karapat-dapat na maging ina ng tagapagligtas. Tunay na huwaran si Maria ng dalisay ng pananampalataya at ng ganap na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang kadalisayan ay isang paghahanda para sa katuparan ng pangako ng kaligtasan. Ang karosa ng La Purisima Concepcion.
Sunod na karosa ay ang karosa ni Cain at Abel. Alay ni Brother Jim Esguera. Matutunghayan natin ang kwento ni Cain at Abel, ang magkapatid na nagpakita ng dulot ng kasalanan at ng pag-ibig ng Diyos. Si Abel ay larawan ng katapatan at pagtanggap ng Diyos sa handog na mula sa tapat na puso. Samantalang si Cain ay paalala ng panganib ng inggit at kasamaan ng puso. Ang trahedyang ito ay paalaala sa atin laban sa pagkainggit at nagtuturo ng kahalagahan ng pagmamahal sa kapatid na higit pa sa anumang handog. Sa kabila ng trahedya, patuloy ang biyaya ng Diyos sa pagbabago at pagbabalik loob ng tao. Na karosa ay karosa ni Noe at ang baha. Ito ay alay ng barangay Toklong. Tignan natin ang arko ni Noe, ang sisidlang pinili ng Diyos upang iligtas ang matuwid na tao at ang mga buhay sa mundo mula sa baha. Ang arko ay sagisag ng pagliligtas at ang pagbabahari ay tanda ng tipan ng Diyos na puno ng pag-ibig at habag. Ang karosang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang lahat at magsimulang muli. Nagbibigay siya ng pagkakataon para sa mga bagong buhay at pagbabago. Ang tipan ng Diyos kay Noe ay isang matibay na pangako na kailanman ay hindi niya pababayaan ang sangkatauhan. Sunod na karosa ay ang karosa ni Moises at ang pagliligtas sa mga Israelita. Ito ay alay ng barangay Binakayan, Tramo. Tampok sa karosang ito ni Moises ang lingkod na ginamit ng Diyos upang palayain ang bansang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang makapangyarihang pagtawid sa pulang dagat ay larawan ng pagliligtas at bagong buhay na matatagpuan natin kay Kristo. Ang himalang ito ay nagpapatibay ng ating pananalig na sa bawat pagsubok, may daan ng kaligtasan na inihanda ang Panginoon para sa kanyang bayan. Ang tagpong ito ang nagsisilbing hula ng ating pagkaligtas sa pamamagitan ng binyag at pag-ahon sa kasalanan. Karosa ay ang karosa ng Samson at Delilah. Ito ay alay ng barangay Marulas. Masdan natin ang tagpo ni Samson, ang nilalang na binayayaan ng Diyos ng pambihirang lakas. Ngunit nagdala ng pagbagsak dahil sa kanyang kahinaan at tukso ni Delilah. Sa kabila ng pagkakamali, muling ginamit ng Diyos si Samson upang magtagumpay laban sa mga kaaway. Ang kanyang kwento ay isang matinding paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa laman, kung hindi sa biyaya ng Diyos, na mananatili sa atin kahit sa gitna ng ating kahinaan.
Ang karosang ito ay nagbibigay inspirasyon na bumangon at magpatuloy sa misyon kahit tayo ay nadapa. Sunod na karosa ay ang karosa ni Infanta Judith. Ito ay alay ng Barangay Panamitan. Ibinapakita sa atin ng Infanta Judith ang babaeng nagpakita ng matinding tapang at pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalig. Iniligtas niya ang bayan ng Israel mula sa malaking panganib ng kaaway. Si Judith ay huwara ng kababaihang hindi natatakot manindigan at gamitin ang biyayang bigay ng Diyos upang ipagtanggol ang katotohanan at ang kanyang bayan. Ang karosang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay gumagamit ng sinuman, maging isang babae, upang tuparin ang kanyang layunin at pagliligtas. Sunod na karosa ay ang karosa ni Reyna Esther. Ito ay alay ng Barangay Gahak. Tignan natin ang Reyna Esther na ginamit ng Diyos sa isang natatanging paraan upang ipagtanggol ang kanyang bayan mula sa kapahamakan. Ang kanyang tapang na humarap sa hari at ang kanyang pananalig ay nagbunga ng pagliligtas at pagpapanatili ng lahi. Ang kanyang pagpapakasakit at determinasyon ay nagpapakita na sa tamang oras at panalangin, ang Diyos ay naghahatid ng hustisya at pagliligtas sa kanyang mga hinirang. Ang buhay ni Esther ay nagpapaalala sa atin na tayo ay inilagay ng Diyos sa isang posisyon para sa isang layunin tulad nito. Bakit aking reyna? May isang taong nais patayin ako at ang aking mga kalain ng ahosyo! Sino ang aking siyang paparulaan? Siya! Ang masamang siyaman! Huli ng tao ito! Nakpis yaman! Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Ako! Si Reyna Esther! Ang Reyna ng Persia! Magbigay pugay sa reyna ng Persa! Ay ang karosa ng pangako ng Diyos kay Zacarias. Ito ay alay ng Barangay Batong Dalig. Masasaksihan natin ang tagpo ni Zacarias na pinangakuan ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ng pagsilang ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang magiging tagapanguna at maghahanda ng daan para kay Jesus. Ang pagbibigay katuparan sa pangako ng Panginoon kay Zacarias ay isang malinaw na tanda ng kanyang katapatan at ng nalalapit na pagdating ng tagapagligtas. Ang karosang ito
ay nagpapaalala sa kahit sa ating pagtanda o pag-aalinlangan, laging tinutupad ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Sinugo niya ako magaling sa iyo ang magandang balita ito. Ngunit dahil hindi ka naniniwala sa mga sinasabi kong matutupad, ikaw ay magiging bibip. Hindi ka makapagsasalita at hindi nagaganap ang pag-ibig. Na karosa ay ang karosa ng pagbati ng anghel ng Gabriel kay Maria. Ito ay alay ng barangay Wakas. Ipinapakita sa atin ang pagdating ni Arkanghel Gabriel kay Maria upang ipahayag ang dakilang plano ng Diyos na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Ang kanyang matamis na oo sa kalooban ng Diyos ay ang simula ng katuparan ng kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ang kababaang loob at pananalig ni Maria ay nagbukas ng daan upang ang salita ay maging laman at manahan sa piling natin. Ang sandaling ito ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao, ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Na karosa ay ang karosa ng pagdalaw ni Elizabeth kay Maria. Ito ay alay ng barangay Santa Isabel. Masdan natin ang pagkikita ni na Birheng Maria at Elizabeth, isang sandali ng pagdiriwang at kagalakan. Sa kanilang pagkikita, nagsaya si Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth bilang pagkilala sa presensya ni Kristo sa sinapupunan ni Maria. Ang tagpong ito ay sagisag ng kagalakang hatid ng presensya ni Kristo at kung paanong ang mga pusong handang tumanggap ay napupuno ng banal na spiritu. Ang pagdalaw na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagbabahagi ng biyaya at ng kagalakang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Karosa ay ang karosa ng panunuluyan. Ito ay alay ng Compradja Sagrada Familia. Ipinapakita sa atin ang panunuluyan kung saan sina Birheng Maria at San Jose ay kumakatok sa mga pintuan upang humanap ng matutuluyan para sa pagsilang ni Jesus. Ang tagpong ito ay larawan ng kababaang loob, pagtitiis at kahandaan sa kalooban ng Diyos. Ang bawat pagkatok at pagtanggi
ay nagpapaalala sa atin na madalas ang mundo ay hindi handang tumanggap sa Panginoon at dapat tayong maging handa na ialay ang ating puso bilang kanyang silungan. Ito ay paanyaya sa ating lahat na buksan ang pintuan ng ating buhay at hayaang isilang si Jesus sa ating mga puso. Ng pagbabalita ng anghel sa mga pastol. Ito ay alay ng barangay Kaingin. Ang huling karosa ay nagpapakita ng pagbabalita ng anghel sa mga pastol, kung saan ipinahayag ang magandang balita ng kapanganakan ng tagapagligtas. Ang mga pastol na simple at tapat ang unang tumanggap ng mensahe ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Ang pagpili sa mga pastol ay nagpapatunay na ang Diyos ay pumipili ng mga mapagkumbaba upang ipahayag ang pinakadakilang balita ng kaligtasan sa mundo. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Diyos na ang tunay na kanyang kaharian ay para sa mga may pusong mapagkumbaba at bukas palad. Ni Haring David. Ito ay alay ng Barangay Poblasyon. Ipinapakita sa atin ang Haring David, ang pastol na pinili ng Diyos. Hari ayon sa puso ng Panginoon. Mula sa kanyang lahi, isinilang ang Mesiyas na tanda ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako sa Israel. Bagamat nagkasala, si David ay nagpakita ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Nagtuturo sa atin na ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa anumang pagkakamali. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos ay handang sumakop sa bawat pagkukulang ng tao.